masabi mo regarding the rise of EVs, mga PHEV, mga hybrid? Okay. Are you for it? What do you foresee in the next 5 years, 10 Okay. years? Sa akin gusto ko talaga sir ng EV, lalo na yung mga maliliit lang na EV kasi Yung ice cream, unang parang gano'n, 'di as ba you sir? said. Oo. Kasi kung susumahin mo sir 'di ba, ang ice cream ang size niyan parang kalahati lang ng pickup. Tapos ang nakasakay diyan kunwari isang tao lang. Pero kunwari meron kang isang tao na ang gamit niyang sasakyan naman sabihin na natin na 7-seater na SUV, sabihin natin Montero kunwari. Yung space na kinakain sa kalsada ng Montero ang laki, tas yung ice cream maliit lang. So feeling ko, pagka puro ganun yung ginagamit, maliliit na sasakyan na isa-isa lang yung tao, mas luluwag din yung kalsada natin. Feeling ko baka magkaroon ng less na traffic. Pero syempre, theory ko lang yun, di ba? Ano pa ba? Meron pa ako sasabihin eh, kaso nakalimutan ko. Pero, di ba yung usual concern now regarding EVs, it's usually different types of chargers, parang Ah, magulo pa, okay. infrastructure, Mm. ah, kasi yung Yeah. types of chargers parang tatlo, so Mm. parang it's creating some confusion at range anxiety. Yeah. At yung mga battery, di ba, in Oh. the long run, will it be eventually harmful pa rin sa environment, ganun. Okay. Yung disposal, yung maintenance cost, etc. So, anong tingin mo dyan? So, tingin ko sir sa unang-una no, sa EV, sa range anxiety. Kasi pag bibili ka dapat ng sasakyan, dapat alam mo kung saan mo gagamitin. For example, kung ang biyahe mo sa isang araw, sa typical siguro na Filipino worker, ang biyahe mo kunwari papunta ng office, sabihin mo ng metro, within Metro Manila, kahit sabihin mo ng 10 kilometers. Pag uuwi ka, 10 kilometers ulit. So, ibig sabihin nun, ang kailangan mo talagang gamitin na sasakyan sa isang araw, kayang tumakbo lang ng 20 kilometers. Eh, yung mga range ng electric vehicles ngayon, like sabihin na natin kunwaring ice cream, 170 kilometers. So, ibig sabihin nun, isang linggo ka bago mag-charge ulit. So, di ba, parang kayang-kaya isang linggo, tapos mag-charge ka na lang kung kailangan mo. Pero kung kunwari naman ang biyahe mo, sabihin mo ng araw-araw, ang biyahe mo Manila to Nueva Ecija, sabihin mo ng mga 150 kilometers. Siyempre, hindi bagay sa yung mga ganong klaseng sasakyan. Kung ang biyahe mo 300 kilometers yung balikan, 150, 150, siyempre humanap ka ng EV na pasok dun sa range na kailangan mo. Pero mag-excess ka rin ng konti kasi kumakain din ng kuryente yung aircon, kumakain din ng kuryente yung ilaw. So yun, dapat may magbigay ka lang ng allowance. Sabi mo ng 1/3 para sa akin, yung 300, kunin mo yung mga 450, ganun. Tapos yung plan your drives lang naman eh. Kasi meron na rin namang mga ngayon, yung mga charger, mga SM, 'di ba? Meron na sir. Yung mga Ayala, meron na ring mga chargers Sa malls, no? sa malls. Nag-install sila. So, Mm. improving ang Mm. infrastructure Mm. Tapos sa for mga charging. hotel, yung iba meron na rin. Seda Hotel sa BGC meron. Sa Baguio meron si Solarius. Nakalimutan ko lang yung pangalan ng hotel. Pero yun, doon ka na lang pumunta. Yan. Ay, isa pa pala sir. Kasi meron din akong asthma. So, sa akin, gustong-gusto ko rin yung EV kasi number one na problema ko yung usok ng sasakyan. Yung carbon monoxide, Carbon, oo, gano'n. oo. So, nai-irritate yung lungs ko palagi. So, kung puro EV, syempre mas matutuwa ako kasi hindi masasaktan yung lungs ko. Eventually. Oo. But I think personally, medyo malayo pa yung Oo, Philippines with malayo. EVs, but I think we've already Mm. initiated. And for sure, it will continue to grow, bro. I think it will take Oo. some time pa. Pero palagi ko ngayon, sir, kasi yung EV, siguro kung pang-araw-araw na limited range. Pero kung bibili ka ng EV ngayon, ang pinaka-recommend ko talaga, yung plug-in hybrid electric vehicle. Kasi doon kasi, gumagana siya as hybrid or pwede mong isaksak pa rin sa bahay para yung cost mo ng gasolina, at least, mas mababa pa rin. Tapos, pwede rin yung engine niya na ICE kung mga long distance ka, wala kang range anxiety. Pero ngayon, maraming hybrid types, no? Like Nissan Kicks, di Na, ba? Mga oo. ganun, di ba? Oo. E-powered. Oo. So, it's a mix of both na Oo. may gas pa rin, pero may electric Oo. component. No? Oo. Ang dami nga kasi, 'di ba? Then, fuel Oo. efficient rin siya. Oo. Hindi siya nag-expend masyado Mm. ng So yun nga like nung Kicks. energy. Ang pinagkaiba naman niya sir, 'di ba, yung Kicks kasi
nagga-gasoline siya pero electric talaga yung nagpapatakbo. So, yung konsumo niya parang mga 20 kilometers per liter din. So, matipid din, maganda rin yun.